Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga napakagandang balita ang ating tatalakayin ngayon dahil matapos ngang isiwalat ang ibunyag ni Marcoleta ang anomalya nga ni Soto ay papalitan na rin ito sa kanyang pwesto. Dito nga natin mapapansin na talagang wala ng kredibilidad itong si Soto na ito dahil talagang patong-patong ang kaso at patong-patong na talagang isinampa kay Soto na ito na talagang iniiwasan niya at ngayon nga ay talagang nakalkal ni Marcoleta at may mga pruweba at mga ebidensya pa nga ito. Dito nga natin mapapansin na hindi nga nagpapakabog itong si Marcoleta kay Soto lalong-lalo na kay Tambaluslos na kahit pasikuting ng norte at matataas na opisyales ay hindi niya uurungan hanggat may hawak na pruweba at mga ebidensya ipaglalaban niya ang katarungan ng bansang Pilipinas. Kaya naman mas napapabilib ang maraming netizen kay Marcoleta dahil sa kanyang katapangan na ipinapakita na hindi na nga ito nagpapatinag sa mga korap na mga opisyales. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, susuportahan ba ninyo si Marcoleta? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Even though it is not found in the specific provision of the law of the Witness Protection Program, of course there are provisions that touch upon it somehow. It is really incumbent upon us to recover as much as possible for the government in this case, and coming up with solutions such as this, asking them for restitution from the very beginning, will save us a lot of time, unless we wanted to wait till the end of any litigation, which can take years before the government gets something. So that is, sir, I think that is a sound practice, sir. How will you do that? For example, in the case of the Discayas, how much are you going to ask them to restitute? Sir, we will need a forensic accountant to look at all their contracts, to be able to look at what was illegally acquired, so that we can ask them to return what we believe is illegally acquired. Considering that the law is very explicit about this, that in applying for witness protection, restitution is not there, because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Only the court can determine how much should be restituted to the government, because as I have said, the civil liability is impliedly restituted in the criminal prosecution. So ma-abuse mo ang discretion mo dyan, sapagkat hindi natin madidetermine. There can be abuse there. No, it's either excess or lack of jurisdiction. Let the law process take its course. Hindi yung babaligtarin po ninyo ang nilalaman ng batas. Mawawala po tayo. That is the only one that I would like to make clear to everybody, Mr. Chair. Thank you. Yes. We have 3 minutes because we have to suspend at 3:20 because we have to refer to the lounge to accommodate the BIR for an executive session. So we're having our session at 4 o'clock. Anyway, we'll have all the time on Thursday because when I suspend at 3:20, we'll have to come back here on Thursday at 9 o'clock, and we'll have the whole day to discuss all these things. So, Senator Risa, he wants to interject. Senator Padilla. All right, Mr. Chair. Opo, salamat po kasi kanina po nagbigay na ako kasi aalis po sila eh. Opo, magtatanong lang po ako. Opo. Sorry, Mr. Chair and good Senator. Akala ko interjection dun sa line of questioning ko kasi meron po akong hindi follow-up tungkol sa Quezon City. Sa Thursday ka na lang kasamang Robin. Salamat, Mr. Chair, at salamat to the good gentleman. Bago ako magpatuloy sa Quezon City, andito po ba si Mr. Discaya, Mr. Chair? Sir Discaya? Yes po, Your Honor. So,
binigyan nyo nga ba si Engineer Protesta? Your Honor, kadalasan po, katulad din po ng binanggit po nila Bryce, yung kalakaran din po sa kanilang lugar. Every collection po, nagbibigay po ng 8.5% kung magkano po yung halaga ng voucher. Pero dito naman po, mababa lang naman po. Ano lang po, Pero parang, magkano? parang 3 to 5% lang po every collection po. So still, Kung magkano nagbigay ang- kayo ng 3 to 5%. At kay DE Protesta din. Your Honor, hindi po. Sir, paalalahanan ko po kayo inamin nyo na previously sa komite na may mga binayaran kayo sa Quezon City. Pinangalanan nyo pa po na sina DE Loida, DE Devanadera at DE Protesta. Binabali nyo na ba yun ngayon? Hindi po, Your Honor, kasi kadalasan naman po, may tao po silang tagatanggap at kadalasan po, nako-confirm ko naman po sa kanila kung dumating na po. Kaya nga po, so kinonfirm nyo na nakatanggap yung mga ibinigay ninyo, ibinayad nyo sa Quezon City, pati kay DE Protesta. Yes po, Your Honor. Alright. So, salamat for confirming that, Mr. Chair. Ang narinig nyo po yan na Engineer Protesta, pinabubulaanan po yung sinasabi nyong hindi kayo nakatanggap ng bayad sa mag-asawang Diskaya. Yes po, Your Honor. Wala po. Hindi ko po. Sige. Matter of ano na yan, proof on the part of the committee kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo at sino ang hindi. Ilaktawan ko yung mga tanong ko dapat sa DPWH NCR Regional Director. May huli po akong ipapakitang slide. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. I'm sorry. Ay, I see the time, This Mr. Chair. hearing Salamat po. is suspended until Thursday, September 20. Wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name, operative word, mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang, may masabi. This representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. Yes, minute for suspension. Majority Leader. Yes, very. Session is suspended. Thank you very much, Mr. President, to our Majority Leader. Thank you. Mr. President, just a short manifestation. Earlier today, during the hearing of the Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw po, na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi, I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Senator Jingo Estrada is recognized. It is just a manifestation, Mr. President. I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier
by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee passed without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla, and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin na mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Sara. Majority Leader. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. For the record, there was no intention of maligning any individual in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa dahil bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa judiciary at doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand.
Thank you, Senator Francis Pangilinan. President, Yes, if I you may. may respond. ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting? 5 at 9 o'clock in the morning. Thank you very much. And Mr. Alcantara. Senator Pangilinan, you have the floor. Yes, thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon sa kanilang lahat. Ginoong, bakit Eric ang kapangalan mo riyan? Oo. Henry Alcantara. Kumusta na ang pakiramdam mo pagkatapos mong isiwalat yung katotohanan? May agam-agam. Takot po. Takot. Pero pakiramdam, gumaan ba kahit paano yung mga dala-dala mong saloobin? Opo. Okay. Sige. Nabanggit mo sa iyong sumpang salaysay no, na si Commissioner Lipana ng Commission on Audit lumapit sa iyo. Kailan yun? Hindi ko po maano yung exact date. Actually po, ang pagbibigay po ng listahan ay 1 year before the susunod pong taon. Yes. Kasi po, papasok po yun. It's either NEP or hindi ko po alam kung sabay kang papasok. Normally po, ganun po, Your Honor. Yes. Kasi sabi, noong 2022, humingi sa akin ng listahan ng mga flood control project. Yes, Your Honor. Paano Actually, yun? Paano? Saan ka pinuntahan? Saan ka pinuntahan para... minsan po sa office, minsan po naman sa Viber po. So, tinext ka at personal kang pinuntahan Yes po. noong 2022. Opo. Ito ang nakalagay. So, paano niya, ano sabi niya? Baka pwede pong mabigyan ko siya ng listing Okay. na kailangan po sa iba't ibang lugar na nasa kuwang ko po. Okay. Hindi ka nagtaka kung bakit hinihingi niya yun? O alam mong contractor yung misis niya? At that time po, hindi ko pa po alam na contractor yung wife niya po. Yes. Hindi At, ko pa po kasi nami-meet po even before that time. So dahil doon sa pagpupulong na yun, nakadagdag ng 500 million, di ba? Noong 2023, tama? Opo, yun po yung lumabas. Yes. Opo, kasi nakatag po sa akin yung listing po. Okay. Yung nag-request po. So, pero noong 2024, may lumabas na naman. Yes po. 400 million naman. Yes, Your Honor. At doon ba sa 400 million na yun, ano yun, Viber na lang ang text sa'yo ni ni Commissioner Lipana? Lagi naman pong gano'n, Your Honor. Okay. Yung ano po, informal po, title, amount. Meron ka bang nakapreserve na mga text message o disappearing message yun? Disappearing po, Your Honor. So 400 million noong 2024, hindi na kayo nagkita, text na lang. Hindi na po. Okay. Minsan lang po na papasyal siya sa office. Siguro po once or twice a year. Okay. Pag minsan po nagpapalo up lang po ng status ng mga project. Ganun po. At yung 2025, meron na naman, 500 million naman. Tama? Meron po, Lumabas Your na Honor. naman. Base po sa record ko. At yun din, hiniling din sa'yo via text. Opo. Yes, Honor. So, ang total na hiningi niya 2023, 2024, 2025 ay 1.4 billion. Yes, Your Honor. Meron bang inabot sa'yo kapalit nitong insertions na ito? Wala po, Your Honor. Sa akin po, kasi po, hindi ko na po alam kung saan niya po lalakarin niyang ano na po yan. Okay.
So, well, Mr. Chairman, I understand, he was a incumbent commissioner ng Commission on Audit, di ba? Tama ba yun na yung, palagay mo, yung Commission on Audit na commissioner, lumalako ng flood control project sa inyo sa district sa Bulacan? Tama ba yun sa palagay mo? Hindi po. Dahil kayo ay ino-audit ng COA, hindi ba? Yes, Your Honor. Yes. So, paano magiging maayos ang audit kung merong hinihiling na proyekto sa inyo, hindi ba? Your Honor, yung hinihiling lang po, yung listahan po, ano po? Yes, yes. Hindi po yung proyekto. Yung proyekto po, sila na po yung... Yes, pero dahil dun sa iyong pakiwari, dahil nga nagpa-follow up siya sa iyo, taon-taon yun, di ba? Yes po, Your Honor. At merong lumalabas dun sa mga hinihingi niyang flood control na mga listahan. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, at the right time, we should perhaps refer the matter of Commissioner Lipana's involvement based on the testimony of Engineer Alcantara to the Committee on Justice, because this looks like a impeachable offense, Mr. President, for the record. Committee on Justice of the Senate. Of the Senate. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Doon sa usapin ninyo ni Mr. Yusek Bernardo, sabi ninyo, merong noong number 11 ng iyong affidavit, noong 2024, kabuang pondo, 3.3 billion, na ipababa ni Yusek Bernardo sa aking muling nagpatuloy ang 25% proponent na bayad sa proponent ng mga proyektong ito. Sino yung mga proponent? Hindi po ako knowledgeable po. Basta siya lang po yung kausap ko, Your Honor. So ang sinabi lang sa'yo, yung 25% mapupunta sa mga proponent, pero hindi binanggit kung sino? Yes, Your Honor. So, iba pa itong 25% para kay Yusek Bernardo at mga proponent. Yung kay Zaldico naman na sinasabi mong 25%, hiwalay na mga proyekto yun. Hiwalay po, Your Honor. Okay, so may sariling mga proyekto na flood control si Yusek Bernardo na may 25% sa mga proponent. Meron din si Zaldico na separate na flood control projects din na mayroong 25%. Hindi ibig sabihin na may 25 si Bernardo, may 25. Iba yon. Yes, Sir Honor. Magkahiwalay po. Okay, so maliwanag. Itong kay Yusek Bernardo na number 12, yung kay dating Senador Bong Revilla, sabi nyo, wala kang binanggit dito na kanino binigay. Mayroon kang binanggit na binigay sa bahay ni Bernardo o kaya sa Diamond Hotel, sa bahay ni... Dito wala. Kanino mo binigay yung 90 million ba? 25%. Lahat po yun kay Yusek Bernardo. So siya ang tumanggap. Yes, Honor. Okay. Hindi po siya, Your Honor, niliwanagin ko lang po. Okay. Every time po kasi na kailangan na pundalin, it's either po inuutos ko doon sa driver ko or may pagkakataon naman po na yung chief of staff ko inuutusan ko. Siya na po naghahanap ng driver. Papunta po doon sa kung saan po yung pag-usapang lugar, Your Honor. Okay. Malaking halaga ito total, no? Nakailang bigay ka direkta kay Yusek Bernardo at nakailang driver mo naman ang nag-deliver? Wala po akong direkta sa kanya. Okay. Kasi po, nangyayari po dyan, yung, hindi naman po buwan lagi yan, Your Honor. May sinasabi ko nga po na may pauna, may pangkompleto po pag lumabas na po yung GAA. So nahahati po yung pagbibigay dyan, Your Honor. Pag po magdi-deliver, either po yung driver ko or minsan po yung chief of staff ko, pinahanap ko po ng magdadala. At dinadala sa iba-ibang lugar? Yes, Your Honor. Hindi ko na po alam kung ano yung napagkasundoan ng lugar. So anong estima mo? Doon sa 3 taon, ilang beses kang nagdi-deliver? Senator Pangilinan, kindly wind up. Yes. Your 5 minutes up. Yes. Sasagutin ko po, Your Honor. Go ahead. Your Honor, iba-iba pong lugar ang pagkakaalam ko. Wala pong fix na nakakaalam po talaga yung... Yung number lang.
Normally, sir, ano yan? Every week? No, Hindi sir. naman. Every Hindi month? naman po. Depende po kung naipon na po yung kabuuan para makumpleto. Kaya malakihan, bultuhan, ano? Nahati po kasi sa dalawa, Your Honor. Okay. I will go Thank to you. my next round. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Tanong ko lang po, one quick question for Engineer Alcantara. Engineer Alcantara, mga boss mo ba, wala kayong mga binibigay? Walang mga kickback? Wala kang pinapadala sa kanila? Puro lang ba sa mga politiko? At puro sa inyo lang? Up in the main office, wala kang requirement? Hindi ka nire-require? Walang hinihingi sa'yo sa main office? Wala po, Your Honor. Lahat po basta po yung funding ang pinag-usapan, nakapix to po sa ganun. Kay Yusek Bernardo ko lang po binibigay. Wala pong requirements po sa central office, Your Honor. Wala sa central office? So, Wala po, Your Honor. Walang mga komisyon? Wala po, Your Honor. So, pawang ang kadil mo lang dito yung mga politiko. Tama po ba? Opo, saka si Yusek Bernardo po. Okay, all right. Let me shift now, Mr. Chair, to the Department of Budget and Management. Kasi dito po nagkakaproblema tayo dito yung insertion. Yusek Toledo, right? Okay. All right. Yes, Mr. Chair. Can you explain to me, sir, dito po sa 2023, ang program appropriations sa NEP 588.16, House Bill number 8980, hindi rin nagbago, and then sa Senate Committee Report 588.16B. Pero pagdating sa GAA, umabot ng 807.16. Ano ho nangyari dito? Mr. Chair, that is basically an adjustment to the NEP, to the GAA. Kaya nga po, pero ibig sabihin, saan po nanggaling? Mr. Chair, in that case, we don't know where it came from, kung saan nanggaling po, kung yung insertion or adjustment made Kaya by nga, yung Congress. insertion saan nanggaling? Galing dito sa BICAM ba? Kasi from the Senate, iakit na po dito sa inyo, biglang lumaki ho, lumobo ng palos 200 plus billion po ito noong 2023. Mr. Chair, that is as a result of the enrolled GAA na po before the President signs po. Doon namin nakikita na lang po po. Ito tinago sa unprogram natin, appropriations? Sir, no, Mr. Chair, the unprogram is different from what is in the GAA already because the unprogram fund or appropriation is separate po siya. Yung nasa program po, yung changes po, yung nasikat, yung changes po, that is from the NEP as versus the GAA. So you're saying that the program of appropriations, iba po ito sa CAA? Or is it part of the GAA? Part of the GAA po yung ina-approve ng Kongreso po yung kaya lang undefined po siya, program at saka unprogram. Okay, I understand. Now, tumaas po ng 10 purposes to 61 purposes ang unprogrammed appropriations natin. Bakit po nagkaganito? Mr. Chair, yan po yung problema po natin. As a matter of fact, hindi na concern namin as much as possible. Sana, hindi nagagalaw po yung ating nasa program. So what